Boss, pasensya na po. Bigla akong naglokong sasakyan eh. Nandito pa ho kami sa malapit na pagawaan. Wika ng driver ni Javier, ang isang bilyonaryo na nagmamay-ari ng cybersecurity agency. Kasalukuyang nagmamadali si Javier ng mga oras na yon dahil sa kanyang urgent meeting with an investor. Sakto namang nasiraan ang sasakyan ng kanyang driver kaya yung isa na lamang ang kinontak niya. Okay, sige, ayusin mo kaagad yan. Si Pablo na lamang ang tatawagan ko. Sagot ni Javier at saka kinontak na si Pablo, isa pa niyang driver. Habang naghihintay ay isang batang lalaki naman na akmang lalapit kay Javier, ngunit hinarangan naman kaagad ito ng kanyang bodyguard. Hindi naman nagpapigil ang bata at saka sinimulan ng pakalansingin ang hawak na instrumentong gawa sa alambreng binilog at mga kitsing pinalapad at saka nagumpisa ng kumanta. Malamig ang simoy ng hangin, kaisaya ng bawat damdamin. Ang tibok ng puso sa dibdib, para bang hulog na ng langit. Sa pag-awit na iyon ng bata, papaalisan na sana siya ng bodyguard ni Javier ngunit pinigilan ito ng lalaki. Namilog ang kanyang mga mata at nagsalubong ang dalawang kilay nang marinig ang kinanta ng batang lalaki. Iyon kasi ang kantang kinanta noon ni Javier sa kanyang dating kasintahang si Ana at siya mismo ang gumawa ng kantang yon. Malalim niyang tinitigan ng batang yon na nakatitig din sa kanya. Nakaramdam siya ng kung ano sa kanyang puso na tila pakiramdam niya ay may koneksyon sa kanya ang bata. Okay lang, hayaan mo lang siya. Pagpigil naman ni Javier sa kanyang bodyguard. Marahan niyang nilapitan ang batang lalaki na tila nasa edad 7 o 8 taong gulang pa lamang at saka lumahod upang mapantayan ito. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Boy, paano mo nalaman ang kantang yon? Nagtatakang tanong ni Javier sa batang lalaki. Bago sumagot ang bata ay muli niyang tinitigan sa mga mata si Javier. Itinuro po sa akin ng aking nanay. Matipid na sagot ng bata na sisinghot-singhot pa. Mas lalo namang nakaramdam ng pagdududa si Javier, kaya para makasiguro ay hiniling niya sa bata na maihatid pa uwi sa kanila. Anong pangalan mo? Muling tanong ni Javier sa bata. Ako po si Xavier. Tugon naman ang bata. Halos magkatunog lamang ang pangalan nila kaya mas lalong napaisip si Javier. Xavier, maaari ba kitang ihatid na lamang pauwi sa inyo? Madilim na rin at delikado na sa daan. At isa pa ay mukhang may sipon ka pa. Huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng pamasko para hindi mo nalilibutin ang buong lugar para mangaroling. Saad ni Javier. Noong una ay ayaw pang pumayag ng bata dahil baka mapagalitan siya ng ina. Hindi rin kasi alam ng kanyang ina na lumabas ito mag-isa upang mangaroling. Ngunit kalauna na nang marinig niyang bibigyan na lamang siya ng pamasko ni Javier, ay pumayag na siya. Sige po, pumapayag po ako, sagot ng bata. Sakto naman ang pagdating ng sasakyan ni Javier kaya sumakay na sila rito. Bago ihatid pa uwi ay binilhan pa ni Javier ang bata ng mga pagkain at pera katulad ng ipinangako niya rito. Tuwang-tuwa naman ang bata at hindi na nakahintay pa kaya binuklat na ang eco bag at ibinigay ni Javier na punong-puno ng mga pagkain. Ilang minuto rin ang matuntunan nilang tinitirhan ng batang lalaki. Sir, dyan na lang po sa gilid, sabi pa ng bata. Marahan namang ipinark ng driver ni Javier ang sasakyan sa may bakanting lote. Hindi naman kasi nito mapasok ang loob dahil sa dulo pa ng eskinita ang bahay ni na Xavier. Nang makababa na sila ng sasakyan na excited na naglakad si Xavier patungo sa kanilang bahay kung nasaan ang kanyang ina. Habang si Javier naman ay nakasunod sa bata at abot-abot na ang kaba dahil malakas ang kutob niya na may koneksyon talaga siya sa bata. Kaya interesado siyang makita ang ina nito. Ilang sandali pa ay narating na nila ang isang maliit na bahay na pawang pandalawahan o 3 tao lamang ang maaaring tumira dahil sa sobrang liit lamang ng bahay. Sir, dito na po ang bahay namin. Magiliw na sabi ni Xavier kay Javier. Nay, may bisita po tayo. Malakas na sigaw ng bata sa kanyang ina. Kasalukuyan namang nakahiga si Ana sa isang manipis na kutsyon na tila hinang-hina pa.
Panay rin ang kanyang ubo at doble ng pagbaba ng kanyang timbang. Hindi naman makapagpatingin sa doktor dahil sa kakapusan sa pinansyal, kaya mga halamang gamot na lamang ang kanyang iniinom. Xavier, ikaw na ba yan? Saan ka na naman ba nanggaling? Nangihina ang sambit ni Ana. Dyan lang po sa labas, Nay. May bisita po tayo, Nay. Sir, pasok ka po. Pasensya na po at maliit lang ang bahay namin, ha? Nay, binila niya ako ng maraming pagkain. Dire-diretsong sabi ni Xavier sa kanyang ina. Hindi na naman ito maunawaan ng ginang dahil sa sobrang sama nga ng kanyang pakiramdam. Habang si Javier naman ay nilakasan na ang kanyang loob at kusa ng tinungo ang kinaroroonan ni Ana na hinang-hinang nakahiga sa manipis na kutsyon sa kanilang maliit na kwarto. Maya-maya pa ay hindi na maigalaw pa ni Javier ang kanyang katawan sa kanyang kinatatayuan sa kanyang nakita. Si Ana, ang dating niyang nobya. Siya ang ina ng batang si Xavier at malaking posibilidad na siya ang ama ng bata. Nang iangat ni Ana ang kanyang tingin sa lalaki, ay doon na nagsimulang kumislap ang kanyang mga mata dahil sa mga luhang unti-unti nang mabuo. Malaki man ang pinagbago ni Javier sa pisikal, ay hindi pa rin maaaring magkamali ang puso. Alam at ramdam niya na si Javier ang nasa kanyang harapan ngayon. Javier? Banggit ni Ana at saka tuluyan ng tumulo ang kanyang mga luha. Si Ana Villamin ay nag-iisang anak ng mga negosyanteng sina Lilian at Ben Villamin. Pinakatinitingalang business tycoon sa mundo ng pagnenegosyo. Solong anak siya kaya sobrang seguridad at pagpoprotekta sa kanya ng kanyang mga magulang. Sunod din ang luho, talagang masasabi na spoiled brat. Dahil sa masyadong matindi ngayon ang kompetensya ng kanilang kumpanya laban sa iba, ay sinigurado na ni Don, Ben at Doña Lilian ang seguridad at kaligtasan ng kanilang unika iha. Nag-hire sila ng pinakamalaki na security escort para kay Ana. Mom, I don't need security nor bodyguard. I can manage myself. Malaki na ako. Maating sabi ni Ana sa kanyang inang si Doña Lilian. Sumagot na rin ang kanyang ama. Your mom is right, Ana. Stop being stubborn this time. Masyadong mainit ang kompetisyon ngayon sa kumpanya. We need to secure you hanggat kaya namin. This is for your own good. Sabi naman ni Don Ben sa kanyang anak. Naririnig na ni Ana ang tungkol sa isyu na to sa tuwing may kamiting sa kanilang mansyon ang kanyang mga magulang. Noong una ay buong akala niya ay simpleng issue lamang iyon. Simpleng problema. Ngunit ngayon pala ay lumalala na kaya hindi na rin siya nagmatigas at nakipagtalo pa sa kanyang mga magulang dahil baka siya rin ang mapahamak sa katigasan ng ulo niya. Nang mga sumunod na araw ay pinakilala na ni Don Ben at Doña Lilian ang na-hire nilang security escort at ang pinakamagaling at pinakaprofesional sa kanilang mga pinagpipilian, si Javier Torres. Ana, he's Javier. Siya ang magiging security escort mo. Panimula ni Don Ben. Napatulala naman si Ana kay Javier. Hindi niya may tatangging may angking kagapuhan ng lalaki at talagang matikas ang pangangatawan. Sa isip niya ay sigurado na siya na talagang secure na siya sa tingin pa lang ng lalaki ay tila nakakulong na siya sa angking karisma nito. Ilang segundo ring nakatunganga si Ana kay Javier nang biglang tapikin na ito ng kanyang ina. Sorry. Hi, I'm Ana. It's my pleasure to meet you. Utal pa na wika ni Ana na namumula-mula pang mga pisngi. Tumango na lamang si Javier at nananatiling seryoso. Pero sa loob-loob niya ay maging siya ay naa-attract din sa angking kagandahan ng babae. Sa tingin niya ay nasa 5 taon ang tanda niya rito. Ngunit hindi naman halata sa kanyang itsura. Matapos noon ay sinimulan na rin ni Javier ang kanyang trabaho at tuluyan na ngang pinaubaya sa kanya ng mag-asawa ang kanilang unika iha na si Ana. Saan po ang lakad niyo ngayon, ma'am? Magalang na tanong ni Javier kay Ana. Nahihiya namang sumagot ang babae. Pupunta sana ako sa mall, may bibilhin lang ako. Sagot naman ni Ana sa mababang tono. Hindi naman maintindihan ni Ana kung bakit hiyang-hiya siya ngayon sa tuwing kausap niya si Javier na kung tutuusin na hindi naman dapat dahil ordinaryong security escort lang naman ito at ginagawa lang kanyang trabaho na protektahan siya. Sige po, tara na po. Maginoong sagot naman ni Javier sa dalaga. Pinagbuksan na siya ng pintuan ng sasakyan ng lalaki at saka umalis na sila. Habang nasa sasakyan ay hindi naman maiwasan ni Ana na mapatingin sa seryosong mukha ni Javier.
Grabe naman yung panga. Tamang-tamang sukat at anggulo. Yung ilong. Ganyan-ganyan ang dim nose ko sa isang lalaki. Tapos yung mga mata. Grabe na mumungay at lalo nakakaakit. Diyos ko, yung mga ugat sa kamay. Talaga bang nag-i-exist ang ganitong lalaki? Sabi pa ni Ana sa kanyang isipan, habang malagkit na nakatitig kay Javier na abala naman sa pagmamaneho. Tila nga tuluyan ang naakit at nahulog si Ana sa taglay na karisma ni Javier. Dahil kahit kasama niya na ito ay hindi pa rin maiwasang mag-daydream at pagganahin ng kanyang malawak na imahinasyon. Nang mapatingin si Javier ng ilang segundo sa front mirror, ay doon niya nasimpatan si Ana na nakatitig sa kanya. Napabalikwas naman si Ana sa bigla at saka umiwas na ng tingin sa lalaki. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at sa labas na lamang tumingin. Nagmamaang-maangan na lamang siya kahit na huling-huli na siya ng lalaki na titig sa kanya. Napailing na lamang si Javier at saka pasimpleng umisi. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa mall. Pagka-park ni Javier ay nagtungo na sila sa loob. Nauunang maglakad si Ana at nakasunod lamang sa kanya si Javier. Isa kasi ito sa training ni Javier, ang wag sabayan sa paglalakad ang kanilang amo. Hindi naman mapakali si Ana. Gusto niya kasi sabayan siya sa paglalakad ng lalaki para magmukha silang couple. Halos lahat kasi ng mga kababaihang dumadaan ay napapatingin kay Javier. Sino ba naman nga kasi ang hindi mahuhumaling sa isang Javier Torres na may mala-Adonis na katawan at talagang pinagpapantasyahan ng mga kababaihan. Sandali lamang na huminto si Ana. Bakit nariyan ka sa likuran? Pwede mo naman akong sabayan. Sambit ni Ana kay Javier. Sumagot naman si Javier. Bahagi po to ng training ko, ma'am. Magpatuloy lang po kayo sa paglalakad. Nasa likod mo lang ako. Sagot naman ni Javier. Sa halip na mainis ay muli na namang nadagdagan ang kilig ni Ana sa kanyang katawan. Bumagsak naman ang balikat ni Ana at saka umirap. Okay, fine. At nagpatuloy na muli ang dalaga sa paglalakad. Huminto si Ana sa isang clothing store at doon pumasok sa loob. Kasunod pa rin niya roon si Javier. Tahimik na namimili ng damit si Ana, habang si Javier naman ay tahimik lang din sa likod na nagmamasid sa buong lugar. Hoy, huwag kang masyadong seryoso riyan. Baka mamaya isipin ng mga taong narito na may masama kang balak sa akin. Mahinang sabit ni Ana kay Javier. Muli namang sumagot ang lalaki. Bahagi po to ng trabaho ko. Matipid niyang sagot. Naglabas na lang muli ng isang mabigat na hangin si Ana at nagpatuloy na lamang sa kanyang ginagawa. Nang makapili na siya ay kaagad siyang nagtungo sa fitting room. Muli ay nanatili sa labas ang pinto si Javier upang bantayan ito. Ilang sandali pa ay lumabas na si Ana suot-suot ang kanyang damit na naibigan. Isang maiksing dress above the knee at sleeveless pa. Javier, ano sa tingin mo? Maating tanong ni Ana kay Javier na tila proud na proud pa sa suot niya. Tinitigan naman siya ng lalaki mula ulo hanggang paa at saka pinag-cross ang kanyang dalawang braso. Hindi maganda. Diretsang sagot ni Javier. Sumimangot naman kaagad si Ana na tila hindi nagustuhan ang sinabi ng lalaki. Talaga? Ang ganda kaya? Simple pero mukhang elegante. Sabi naman ni Ana na tila pinagtatanggol pa ang sarili. Ang babae, kung talagang maganda at kaakit-akit, kahit hindi mag-effort sa pananamit ay mananatiling maganda pa rin. Makahulog ang sabi naman ni Javier kay Ana. Napaisip naman ng ilang segundo si Ana, ngunit bandang huli ay binaliwala na lamang niya ito. Muling pumasok si Ana sa fitting room upang magsukat ng mga damit na kanyang napili. Ilang sandali pa ay muli siyang lumabas at humingi ng komento kay Javier. Sa puntong ito naman ay nakasuot siya ng long sleeve na dress but still fitted and above the knee. Eto, anong tingin mo? Tanong ni Ana. Muli siyang pinasadahan ng tingin ni Javier. Wala bang mas mahaba? Kunot noon itong tanong. Javier, acquaintance party yung pupuntahan, hindi kasala na isa ako sa mga abay. Ay naku, mga lalaki nga naman. Sobrang old-fashioned ang mga style. At saka, bakit ko ba hinihingi yung opinion mo kasi? Inis na sambit na lamang ni Ana kay Javier. At muli nang pumasok sa loob ng fitting room upang magpalit na ng damit. Napatingin na lamang si Javier sa inasta ng dalaga at saka napailing na lamang. Matapos noon ay nagbayad na si Ana sa cashier at sa labas na lamang naghintay si Javier. Let's go?
Yaya pa ni Ana kay Javier at dire-diretso nang naglakad. May bibilhin ka pa ba, Miss Ana? Tanong ni Javier kay Ana habang naglalakad. Nagugutom ako, gusto kong kumain. Aniya. Kahit wala na sa bokabularyo ni Javier ang gumala sa mall at gawin ang mga demand ng kanyang among si Ana, ay wala pa rin siya magawa dahil parte pa rin ito ng kanyang trabaho. Likas na may kapilyahan at kakulitan itong si Ana na kung minsan ay nag-iisip bata, kaya challenge ito kay Javier kung paano pakikitunguhan ang dalaga. Kung ano pong gusto ninyo, kayo pong masusunod. Seryosong sagot naman ni Javier. Pasimple namang lumingon sa kanya si Ana at nagbigay ng isang makahulugang ngiti na tila nagsasabing nasunod na naman ang gusto niya. Sa kabilang banda naman napili namang kainan ni Ana ang isang fast food na pambata. At dahil peak hour ng mga oras na yon ay halos mapuno na talaga ang buong lugar. Karamihan sa mga ito ay mga bata. Dinumog naman ang bahaging dulo ng kainan dahil kasalukuyang nagpe-perform doon ang mascot na bubuyog at iba pa nitong mga kasama. Hindi naman nagpahuli si Ana at nakisali rin sa mga bata roon na nanonood. Habang si Javier naman ay patuloy pa rin sa pagmamanman sa buong lugar. Habang ang ilan ay hindi naman maiwasang mapatingin sa kanya. Nakasuot kasi siya ng pure black long sleeve at pants at saka nakasuot pa ng black tinted shades. Bakit ba dito niya pa napiling kumain? Mahinang sabi ni Javier sa kanyang sarili habang nakatingin sa dalaga na nakikisayaw na rin sa harapan. Bahagya naman siyang nakaramdam ng kaunting hiya sa kanyang sarili at ngayon ay tanging dasal na lamang niya ay ang huwag sana siyang tawagin ng dalaga upang makisali sa kanya sa harapang kasayaw ang mga bata at ang mga mascot. Maya-maya pa ay nanlaki ang mga mata ni Javier nang papalapit na sa kanya si Ana. Javier! Javier, halika! Pag-picture tayo sa kanila! Excited pa na sabi ni Ana kay Javier na animoy isang batang paslit. Hindi naman malaman ni Javier ang kanyang isasagot at nagtatanong na sa kanyang sarili kung bahagi pa nga ba ito ng trabaho niya. Tatanggi na sana siya nang biglang hilahin na ni Ana ang kamay ni Javier palapit sa mascot. Ano bang ginagawa mo? Naiinis sa tanong ni Javier kay Ana na ngayon ay nakakunot ang noo. Huwag ka nga KJ, magpapapicture lang naman eh. Halika dito. Pangungulit pa ni Ana kay Javier. Pinanindigan naman ni Javier ang kanyang pagkalalaki. Ayoko, umalis na po tayo kung hindi ka kakain. Supladong sabi pa ni Javier sa dalaga. Ano ba ang mahirap sa request ko? Tatayo ka lang naman dito. Tsaka ngingiti, tapos na. Halika na kasi, promise, hindi na kita kukulitin. Nakangiting sambit pa ni Ana kay Javier. Sandali namang napaisip ang lalaki at maya-maya pa ay pumayag na rin ito. Okay, pero ngayon lang po ito ha. Aalis na po tayo pagkatapos nito. Inis na sabi ni Javier at saka pumwesto na sa tabi ng mascot. Matapos noon ay nag-drive-thru na lamang sila dahil wala na rin naman silang mapwestuhan sa loob. Habang nasa sasakyan ay pinagmamasa naman ni Ana sa kanyang cellphone ang mga nakuhang litrato nila. Nakakainis ka, hindi ka ba marunong umiti? Kahit pilit man lang? Dismayadong tanong ni Ana kay Javier habang nakatingin pa rin sa mga litratong yon. Tahimik lamang si Javier na nagmamaneho at hindi na tumugon pa sa sinabing iyon ng dalaga. Dahil sa isang masamang pangyayari sa buhay ni Javier, kaya niya pinasok ang ganitong trabaho. Naging masalimuot ang kanyang kabataan sa kamay ng kanyang madrasta at dito niya naranasan ang lahat ng kalupitan. Nang magkaroon si Javier ng pagkakataon na makatakas, ay kailanman hindi na siya bumalik pa sa kamay ng kanyang malupit na madrasta. Napadpad siya sa isang malawak na bagsakan ng gulay at prutas sa Maynila. At doon niya nakilala ang isang secret agent na si Don Falcon. Laging napapadaan doon si Don Falcon at lagi niyang nakikita rin doon si Javier. Malimit kasi itong mag-asikaso sa pagpapark ng sasakyan ng Don na kabilang din sa kanyang mga racket. Bukod sa pagiging parking boy ay naging kargador din siya kaya doon nahalma ang tikas ng kanyang katawan. Isang araw papaalis na sana ang sasakyan na sinasakyan ni Don Falcon nang matanawan niya ang ilang bata na nagrarambulan malapit sa may eskinita. Pinahinto niya ang sasakyan at piniling panuurin muna ang grupo ng mga kabataang lalaki na iyon na nagsusuntukan sa daan ng mga may edad pawang nasa 9 hanggang 13 gulang. Napakunot ang noon nang mapagsimpatan niya ang mukha ng batang lalaki na kargador at parking boy sa may palengke. Ano, lalaban ka pa? Malakas na sabi ng batang lalaki kay Javier na mas matangkad pa sa kanya.
Pawang si Javier nang pinagtutulungan ng mga batang yon at nagdurugo na rin ang kanyang kilay dahil sa mga suntok ng mga ito. Nanilisik naman ang mga mata ni Javier na nakatingin sa batang lalaking iyon na animo ay sinasapian na ng masamang espiritu at handa ng pumatay ng tao. Ilang sandali pa ay tumayo na muli si Javier at saka walang awang pinaulan na ng suntok ang kaaway. Halos hindi niya na mabigyan ng pagkakataon na makasuntok pa ang kanyang kaaway at gigil na gigil at galit na galit sa kanyang ginagawa. Napansin naman kaagad ito ni Don Falcon kaya bumaba na siya upang awatin ang mga batang yon. "Boy, kapag napatay mo siya mas mahirap ang buhay sa kulungan," malakas na sabi ng Don kay Javier. Kung hindi pa dumating matanda, wala na talagang balak tumigil si Javier sa kakasuntok at desidido nang patayin ang batang yon. Habang hininga pang nakatitig si Javier sa kanyang kaaway hanggang sa mapagtanto niyang puno na ng dugo ang mukha ng bata kaya bigla siyang natakot. Matapos noon ay nagsialisan ng mga bata at si Javier naman ay pinasama na ng matanda sa kanya. Ito ang nagturo ng lahat kay Javier. Lahat ng alam niya sa mga self-defense ay isinalin niya sa lalaki at ito na rin ang nagsilbing ama ni Javier. Nung una pa lamang kasi nakitaan na ni Don Falcon si Javier ng kakaibang husay pagdating sa pakikipaglaban. Sa kabilang banda, hindi na rin nagtagal ay binawian na rin ng buhay ang Don. Ngunit dahil may asawa pa rin ang matanda ay wala siyang naipamana kay Javier at tinanggap naman ito ng malugod na binata dahil ang mahalaga sa kanya ay may kaya na siyang gawin at itong ipinangako niya kay Don Falcon na ipagpapatuloy niya at hahasain hanggang sa maging kasing husay niya ng matandang lalaki. Samantala, nang makauwi naman sa masyon sina Ana at Javier ay dali-dali na siyang umakyat sa taas papunta sa kanyang silid upang mag-shower. "Saan ka pupunta?" Seryosong tanong ni Javier. Napahinto naman si Ana at saka lumingon sa lalaki. "Sa kwarto, magsha-shower na rin. Bakit? Sasama ka?" Pili ang sagot naman ni Ana at saka ngumisi kay Javier. Bigla namang umiwas ang tingin si Javier at saka sumagot. "Hindi. Sige, umakyat ka na." Utal niyang sabi, tinalikuran na rin siya ng babae. Ngunit nag-iwan pa rin ito ng isang makahulugang tingin. Samantala, mas lalo nang humihigpit ang kompetensya sa pagitan ng Villamin Corporation at ng katunggali nitong kumpanyang Harris Corp. Kinausap ni na Don Ben at Doña Lilian si Javier patungkol dito. "Don Ben, pinapatawag niyo raw po ako?" Sabi ni Javier na kasalukuyang nakatayo sa bukana ng baranda kung saan naroon ang mag-asawang Villamin. 8:00 noon ng gabi at katatapos lamang din ang mag-asawa sa meeting kasama ang kanilang mga investors. "Oo, Javier, come here. Samahan mo kami ng Doña Lilian mo." Alok ng Don kay Javier, sabay lagok sa whiskey na hawak nito. Malalim namang nakatingin sa kanila si Javier at pilit binabasa ang tumatakbo sa utak ng mag-asawa. Maya-maya pa ay sumunod na rin si Javier at naupo roon sa may bakanting upuan. "Javier, pinatawag kita dahil may kailangan kang malaman." Panimula ng Don. "Ano ho yun, Don Ben?" Usisa ni Javier. "Lumalala na ang away sa pagitan ng korporasyon ko at ng Harris Corp. Naiisip namin na ipadala muna si Ana sa Cebu para sa kaligtasan at seguridad niya. Walang iba nakakaalam ng ari-arian namin yan kaya sigurado akong ligtas doon si Ana. Kilala ko si Harris. Maraming maglaro kaya sigurado ako na pwede niyang idamay sa lahat ng away na ito si Ana. Kaya Javier, ikaw na munang bahala sa anak ko. Sa'yo ko muna siya ipapaubaya. I trust you." Wika ni Don Ben kay Javier. Nauunawaan naman ito ni Javier at hindi na nag-usisa pa. Dahil sa utos na iyon ni Don Ben, ay alam niya na nga hindi na magandang estado nila kaya sinunod na lamang niya ang utos na iyon ng ama ni Ana. Kinaumagahan din noon ay inihanda na ng mag-asawang pag-alis ng kanilang anak na si Ana. "Mom, Dad, do I really need to do this? Pero paano kayo? Kung malala na ang threat sa buhay niyo, bakit hindi pa kayo sumama sa akin?" Nag-aalalang tanong ni Ana sa kanyang mga magulang. Nilapitan naman siya ng kanyang ina at hinaplos ang mukha nito. "Anak, Ana, we're okay. Kaya na naming protektahan ang mga sarili namin. At isa pa inaayos na rin naman ito ng daddy mo para hindi na lumala pa. Nandito din ang ating mga negosyo at hindi namin maaaring basta-basta na lang to iwan. But don't worry, baby. Makakasama mo naman si Javier. With him, I know you'll be safe. Kailangan lang muna nating mag-sacrifice ngayon, anak. And I hope you understand.
This is for your own safety. Maging ako nga'y ayaw ko rin mawalay sa'yo. But we need to do this. For your sake. I love you, anak. Ani ni Doña Lilian na naluluha na ang mga mata. Maging si Don Ben ay hindi na rin mapigilang hindi maglabas ng saloobin sa kanyang anak. Iha, Ana, I promise you, I will fix this as soon as possible. Masakit din para sa aming mga magulang mo mapalayo sa aming unika iha. You are our treasure. Kaya kapag may nangyaring masama sa'yo, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. This is the only way I know that I can protect you. At huwag mo na kaming alalahanin dito ng mommy mo. We also have lots of bodyguards here kaya I know na secure din kami. Basta ikaw mag-iingat ka rin doon, okay? Javier, ikaw nang bahala sa kanya. Ultimo insekto, huwag mong padadapuin sa kanya na uunawaan mo. She's my heiress, kaya siguraduhin mong walang sino man ang aaligid-aligid sa kanya. Understand? Mariing sabi ni Don Ben. Tuluyan na rin pumatak ang mga luha ni Ana. Mom, Dad, mag-iingat po kayo. Please always update me, okay? I love you both. Umiiyak na sambit ni Ana sa kanyang mga magulang. Likas na istrikto ang mag-asawa kay Ana kahit noong bata pa lamang siya. Pili lamang ang kanyang mga kaibigan at sasamahan dahil ayaw ng mag-asawa na maimpluwensya ng ibang kanilang unika iha. Dahil hinahanda nila ito na maging susunod na CEO ng kanilang korporasyon. Ni hindi pa nga ito nagkakaroon ng nobyo dahil mapili ang kanilang mag-asawa. Ayaw nila ng basta ng lalaki. Kung hindi mayaman ang pamilya at walang matagumpay na negosyo ay hindi maaari sa kanila. Kaya naman buong buhay ni Ana ay nakakulong na lamang siya sa 4 na sulok ng kanyang kwarto dahil bantay sarado lagi siya ng kanilang mga bodyguards. Samantala, nang matapos ang pagpapaalam ay sumakay na sina Javier at Ana sa private plane nila at nagtungo na sa kanilang destinasyon. Tahimik lamang si Ana at nakatulala sa may bintana. Nakatingin naman sa kanya si Javier at hindi naman malaman ni Javier pero nakaramdam siya ng awa para sa dalaga. Pakiramdam niya na kay Ana na ang lahat. Yaman at katanyagan ng pamilya. Kaginhawaan at mga bagay na hindi kayang bilhin ng iba. Pero malungkot pa rin siya. Tandang-tanda pa ni Javier yung mga ngiti ni Ana sa kanyang mga labi noong sinamahan niya ito sa mall. Kahit nakangiti ay bakas pa rin sa mga mata nito ang kalungkutan na tila uhaw sa lahat ng bagay. Mayaman nga. Pero hindi naman siya masaya at hindi magawa kung ano talagang gusto niyang gawin. Kinaiingitan ng marami ngunit mababaw lamang din ang kanyang kaligayahan. Kaya naisip pa ni Javier na baka ganun na lang kasabiknuan si Ana na kumain sa fast food na iyon at makapagpa-picture sa mga mascot dahil kailanman ay hindi pa niya ito naranasan sa kanyang buong buhay. Sa kabilang banday, nakarating na rin sila sa private island ng mga Villamin. Sinalubong kaagad sila ng ilang staffs na nagbabantay sa isla na yon at kinuha ng ilang mga gamit. Napakaganda pa rin ang lugar na to. Natatandaan ko huli pa akong pumunta rito nung kinailangang maglaylo ni Daddy sa negosyo dahil may nakaalitan din siya noon. Ito naging comfort zone namin. Pataguan at hingahan. Pero nakakasawa na rin na lagi na lamang kaming tumatakbo. Lagi na lamang may banta. Sa sobrang husay ni Daddy at katanyagan ay marami ring nagsusulputan ng mga kaaway. Kaya ako naiipit sa sitwasyon. I hate this life. I hate what I have now. Wika pa ni Ana kay Javier habang nakatayo sa may dalampasigan sa harap ng malawak na asul na karagatan at pinagmamasdan nito. Hindi ka ba masaya? Nasa'yo ng lahat, hindi ba dapat masaya ka? Tanong ni Javier kay Ana. Napabuntong hininga naman si Ana tsaka sumagot. Mayaman nga, pero lagi naman nagtatago. Laging nasa bingit ng kamatayan ng buhay mo. Walang kaibigan. Puro bodyguards at mga kasambahay nga lang nakakausap ko eh. Nibawal din ako makipagnobyo sa ordinaryong lalaki lang. Dapat sa mayaman din at ka-level ang pamilya namin. Eh kung ikaw kaya nasa sitwasyon ko, gugustuhin mo pa rin bang maging mayaman? Tanong ni Ana at saka lumingon kay Javier. Ako, gusto ko rin namang yumaman pero hindi ko pinangarap. Bata pa lang ako, alam ko na kung paano magbanat ng buto. Alam ko na kung paano kitain ng pera. May legal, may illegal, halo-halo. Iba-iba.
Kaya ako, kung yayaman man ako, sisiguraduhin ko ang pagyaman ko na yon ay magiging makabuluhan. Yung hindi ko pagsisisihan dahil para sa akin, once in a lifetime lang yon. Minsan lang tayo palasapin ng mga kapalaran ng magandang buhay kaya dapat hindi ito maging sumpa sa atin. Sagot naman ni Javier. Ay, sa bagay, tama ka naman. Iba-iba naman tayo ng pananaw sa buhay. Javier, salamat ah. Salamat sa pakikinig. Sabi ni Ana. Malawak ang buong islang yon. Mainan lamang ng mga tauhan at kompleto na rin ang mga pangunahing pangangailangan nila roon. May malaki at malawak na rest house na napapaligiran na ng tubig. This is a slice of paradise that is only exclusive with Villamines property. Marami pa silang pag-aari na katulad nito ngunit ito yung pinaka-eksklusibo at pribado sa lahat. Javier, let's eat! Nakangiting sabi ni Ana kay Javier na nakatayo na sa may terrace at nakamasid sa buong isla. Gabi na yon at mas lalong nangibabaw ang ganda ng buong lugar. Sige lang po, hindi po kami maaaring sumabay sa pagkain ng aming amo. Wika nito. Bumagsak naman ang balikat ni Ana at saka umirap. Trabaho pa rin? Wala namang ibang tao rito, tayong dalawa lang. Walang makakakita sa'yo kung susuway ka kahit man lang paminsan-minsan. Sagot pa ni Ana. Busog pa rin naman ako, kumain ka na. Tugon naman ni Javier. Dahil hindi niya makumbinsi si Javier ay dismayado na lang na umupo si Ana doon sa my couch at kumain na lamang na mag-isa. Animoy isang batang nagtatampo na nakanguso pa habang nilalaro ang pagkain. Sa bahay may kasama man ako o wala. Wala pa rin gustong sumabay sa akin ng pagkain. Dito wala nang ibang tao, wala pa rin gustong sumabay. Ay, okay lang. Baka siguro hindi ko Bago pa man matapos si Ana ang sasabihin, ay lumapit na sa kanya si Javier at umupo na sa couch na nasa kanyang harapan at saka kumuha na ng plato at sumandok na ng pagkain. Huwag ka na magmukmok, hindi bagay sa'yo. Sabi pa ni Javier pero seryoso pa rin ang mukha. Pasimple namang napangiti si Ana dahil sa wakas ay unti-unti niya nang nakukuha ang loob ni Javier. Hindi naman talaga siya suplado. Bahagi lang talaga ito ng kanyang trabaho na dapat seryosohin at hindi pwede ang mga pusong mamon at mahihina ang loob. Kain ka lang, akong nagluto niyan. Ani ni Ana na ipinagmamalaki pa ang kanyang mga luto. Natutunan niya ito sa kanyang yaya Melia na 20 taon nang naninilbihan sa kanila. Marunong ka palang magluto? Tanong ni Javier. Oo, pero hindi magaling. Maalam lang. Si Yaya Melia ang nagturo sa akin magluto para kahit na papaano raw ay may alam naman akong gawin sa buhay. Kami lang nakakaalam nun. Kahit sina dad at mom hindi alam yun kaya sinikreto ko na lang. Binaliwala ko na lamang yung mga narinig ko sa paligid nung nasa university pa ako na wala daw akong alam gawin sa buhay at dakilang spoiled brat daw. Dahil wala naman talaga nakakakilala sa akin sa tunay na ako. Tanging sarili ko lang ang kakampi ko. Kwento ni Ana habang umunguya. Habang nagsasalita si Ana, hindi naman maiwasan ni Javier na mapatitig sa babae. Bakit? May dumi ba ako sa mukha ko? Utal na tanong ni Ana kay Javier. Wala naman, natutuwa lang ako. Nakangiting sabi naman ni Javier. Napataas naman ang kilay ni Ana at saka nagtanong ng may pagtataka. Natutuwa? Bakit naman? Nagtataka nitong tanong. Wala, kumain ka na lang. Nakangiti nitong sagot at saka sumubo na lamang ng pasta. Ngunit dahil may angking kakulitan si Ana ay hindi niya talaga titigilan si Javier sa sinabi nito. Ano ba kasi yon? Sabihin mo na kasi. Pangungulit pa ni Ana. Pero nanatili pa rin tahimik si Javier. Ilang sandali pa ay nag-ring na ang phone ng dalaga. Saglit lang, sasagutin pa lang si mommy. Uwi ka ni Ana. Kinumusta siya ng ina upang masiguro na ayos lamang doon ang kanilang anak. Ilang minuto rin sila magkausap at nang matapos ay ibinaba na rin ni Ana ang kanyang telepono. Nang sumunod na araw ay maagang nagising si Ana upang maglakad-lakad sa dalampasigan. Doon ay nadatan niya si Javier na mas maaga pala sa kanya. Oh Javier, kanina ka pa bang gising? Mahinahong tanong ni Ana kay Javier. Mga 4:00, tugon niya. Wow, ang aga naman, hindi ka ba makatulog? Usisa ni Ana.
Maaga lang talaga ako magising. At saka masarap ang simoy ng hangin. Palibhasa ay malapit na rin ang Pasko. Ikaw, bakit ang aga mo? Tanong naman ni Javier kay Ana. Kagigising ko lang. Uminom kasi ako ng tubig kaya tinamad na ulit akong bumalik sa pagtulog. At saka naisipan ko rin magpahangin dito sa dagat. Sakto namang narito ka rin. Sagot naman ni Ana. Buwan na ng Oktubre at nalalapit na rin ang Kapaskuhan. Lingid sa kaalaman ng lahat, mahilig din gumawa ng kanta si Javier. Madalas niya itong gawin noong kabataan pa niya kapag pahinga na siya at tapos nang magkarga ng mga gulay at prutas. Basta kung ano lamang ang mga salitang pumapasok sa kanyang isipan ay sinusulat niya lamang ito at ginagawa ng tono. Minsan, nahuli niya si Ana na nagsusulat sa may dalampasigan, kaya inusisa ito ng dalaga. Hoy, ano yung ginagawa mo? Usisa ni Ana. Wala to. Kagad namang tinakpan ni Javier ang hawak na notebook at nagpatay-mali siya na lamang. Ay, ano ba kasi yan? Bakit pa ayaw mong sabihin? Diary ba? Sabi pa ni Ana. Umiling naman kaagad si Javier. Diary? Ano ako bata? Hindi to diary ano? Sabi niya. Ngunit talagang mapilit si Ana at hindi tinantanan si Javier. Ano kasi nga yan? Sabihin mo na kasi para hindi na kita kinukulit. Huminga naman ng malalim si Javier at saka lumingon kay Ana. Okay, sasabihin ko na. Para hindi na siya kulitin pa ng dalaga, ay sinabi niya na rito kung ano ang ginagawa niya. Pumirme naman si Ana sa kanyang harapan at nangalumbaba pa na tila handang-handa na talaga siyang malaman ang sasabihin ni Javier. Gumagawa ako ng kanta. Matipid na sagot naman ni Javier. Namilog naman ang mga mata ni Ana at namangha. Composer ka? Mabilis itong tanong. Hindi. Ginagawa ko lang to kapag wala akong magawa. Tugon naman ni Javier. Wow, ang galing mo naman. Pwede bang sample? Sige na naman oh. Naisip na ito ni Javier na kukulitan siya muli ng dalaga, kaya ayaw niyang ipaalam dito ang ginagawa niya. Huwag na, nakakahiya. Pagtanggi pa niya. Dali na, tayo lang naman dalawa rito eh. Sige na, please. Kukurap-kurap ang mga mata ni Ana at pinagdikit pang dalawang palad at saka nagpaawa kay Javier. Kahit na matikas at lalaking lalaki si Javier, pagdating kay Ana ay tumitikilop siya. Hindi niya malaman kung bakit. Naiinis na nga siya sa sarili niya dahil hanggang sa pagpikit ng kanyang mga mata ay si Ana pa rin ang kanyang nakikita. Alam niya sa sarili niyang mali ito at hindi maaari dahil alam niyang kaagad natututol dito ang mga magulang ni Ana. Dahil isang hamak na security escort lamang siya. Kaya kahit alam niyang may kaunting pagtingin na siya ay pinili na lamang niya itong isang tabi. O sige, pero hindi magandang boses ko ha? Gumagawa lang ako ng kanta pero hindi ako singer. Nahihiyang sabit naman ni Javier. Oo, okay lang yun. Sige na, simulan mo na, makikinig ako. Inayos pa ni Ana ang kanyang pwesto para mas marinig ang boses ni Javier at nag-umpisa na ngang lalaki na awitin ang ginawa niyang kanta. Malamig ang simoy ng hangin, kaysa yan ang bawat damdamin. Ang tibok ng puso sa dibdib, para bang hulog na ng langit. Maikling linya lamang yon ngunit tila damang-dama ni Ana ang bawat emosyon. Tapos na ang kanta ngunit nakatitig pa rin siya kay Javier at wala man lamang reaksyon kaya inakala ng binata na hindi ito nagustuhan ni Ana kaya lalo pa itong nahiya. Sabi ko sa iyo hindi maganda, sige papasok na. Akma sana siyang tatayo na pigilan siya ni Ana. Hindi, sino may sabing hindi maganda? Nagustuhan ko. Tapusin mo please. Konting linya pa lang yon pero punong-puno na ng emosyon, ang ganda kaya. Sabi pa ni Ana. Ramdam naman ni Javier ang sinseridad ng babae sa mga oras na yon. Seryoso ka ba? Niloloko mo lang yata ako para hindi ako mapahiya eh. Utal na wika naman ni Javier. Totoo ang sinabi ko, maganda. Ipangako mo sa akin, Javier. Tatapusin mo yung kanta. Gusto kong marinig ang kabuuan nun. Tila nagustuhan nga talaga ni Ana ang awiting ginawa ni Javier. Nagmistula itong droga na hindi na nawala sa diwa ni Ana na hinahanap-hanap niya. Simula nung araw na yon ay sinubukan na ngang ituloy ni Javier ang awiting kanyang sinulat para sa hiling ni Ana.
Tila nagbago ang lahat sa kanilang samahan nang dahil sa responsibilidad niya sa dalaga. Habang lumilipas ang mga araw ay mas lumalalim na ang samahan ni Ana at Javier. Bukas si Ana sa kanyang nararamdaman para kay Javier. Dahil noong una pa lamang na makita niyang binata ay nahulog na siya dito. At mas lumalim lang ito noong lagi na silang magkasama. Isang araw ay muling tumawag si Don Ben kay Javier upang kamustahin ang dalawa. Javier, ano nang balita riyan? Mukhang nakakalimutan mo yatang mag-update ngayon. Bungad ni Don Ben kay Javier. Medyo mahirap lang ang signal dito sa isla, Don Ben. Pero wala naman po kayong dapat ipag-alala dahil maayos naman kami rito. Ayos naman si Ma'am Ana. Sagot pa ni Javier. Sa tono ng Don ay tila nararamdaman na ni Javier na may pagdududa na namumuo sa puso ng matanda, ngunit binaliwala na lamang niya ito. Wala bang kakaibang umaaligid-aligid riyan? Hindi ba kayo nasusundan? Muling tanong ni Ben at ang tinutukoy ay ang kanilang kaaway. Wala naman po, boss. Umaga, tanghali at gabi ho ako nagmamasid sa buong paligid kaya alam ko ho kapag may mga kalaban ng palihim na pumapasok sa isla. Magtiwala ho kayo sa akin, Don Ben. Hindi ko ho pababayaan ang anak ninyo. Sagot na ba ni Javier? Malaki talagang tiwala ako sa iyo, Javier. Pero gusto kong malaman mo na hindi ko binibigay ang buong tiwala ko sa isang tao, lalo na kapag niloloko ako. You know what I mean, Javier. You're a professional agent, right? Anyway, narinig ko naman ang mga gusto ko marinig. I'll call again. Okay? Bye. At binabana ni Don Ben ang kanyang telepono. Hindi na rin nakaimbik pa si Javier dahil tila may ibang ibig sabihin ng Don. Doon namuo ang kanyang pagdududa na iniisipan na rin siya ng masama ng ama ni Ana kaya sa loob niya kailangan niya ring magdoble ingat ngayon. Dahil katulad ni Don Ben, hindi pa rin niya ibinibigay ang kanyang buong tiwala sa matanda kahit pa ama ito ni Ana dahil may pagkatusong matanda. Javier, sinong kausap mo? Bigla namang sumulpot si Ana at saka nag-usisa. Si Don Ben, humingi siya ng update. Gabi na, bakit gising ka pa? Tanong ni Javier. Hindi ako makatulog eh. Ewan ko ba parang may gumugulo sa isipan ko. Sagot naman ni Ana. Ano naman yon? Usisa naman ni Javier. Hindi ko rin alam eh. Javier, pwede bang doon ka muna sa kwarto ko matulog ngayon? Lakas loob na sabi ni Ana kay Javier. Ha? Hindi pwede. Malalago tayo sa mga magulang mo kapag nalamang natulog ako sa silid mo. Kaagad naman itong tinutulan ng binata. Hindi ko naman sasabihin eh. Hindi lang kasi talaga ako makatulog ng maayos lately. Kahit tong ka na lang sa couch. Kahit isang gabi lang, please. Babawi lang talaga ako ng tulog. Paliwanag naman ng dalaga. Sa katunayan ay napansin nga rin nito ni Javier kay Ana nung mga nakaraang araw na medyo may pagkabalisa kaya sa loob niya ay baka nahihirapan talaga si Ana kaya pumayag na rin siya. Isa pa ito naman talaga ang obligasyon niya ang bantayan si Ana. Ikaw ang bahala. Utal na tugon ni Javier kay Ana. Gumiti naman ang dalaga. Salamat, Aniya. Maya-maya pa ay nagtungo na sila sa silid ni Ana. May mahabang couch doon at doon pumwesto si Javier. Eto kumot, gusto mo pa ba ng unan? Alok naman ni Ana. Hindi na, okay na ako rito. Sige na, matulog ka na. Mahinahong sagot naman ni Javier. Gumiti naman si Ana at saka bumalik na sa kanyang kama. Good night, huwag kang aalis ha? Pahabol niya pa. Hindi ako aalis. Good night. Sagot ni Javier na kasalukuyan ang nakaupo sa couch habang nakatingin sa kanya. Maya-maya pa ay muling umimik si Ana. Hoy, huwag kang aalis, sabi nito. Oo nga, sige na matulog ka na, tugon ni Javier. Matyaga niyang binantayan ng dalaga hanggang sa tuluyan na nga ito makatulog. Matalim pa rin siya nakatitig sa dalaga. Mas naging romantiko ang lugar dahil tapat ng kama ni Ana ang malaki at malapad na bintana na nagpapasilip sa ganda at liwanag ng buwan na nagbibigay naman ng liwanag sa kanila. Kahit habang buhay pang bantayan ni Javier sa pagtulog si Ana ay ayos lamang sa kanya dahil ang makasama ang dalaga ay ang pangarap niya na ngayon.
Batid niyang sa palihim niyang pagsinta kay Ana ay nagkakasala na rin siya sa mga magulang nito, lalong-lalo na kay Don Ben. Pero itong bagay na talagang mahirap pigilan, ang pag-ibig. Sa palagay niya ay iniibig niya na si Ana. Hindi pa nakontento at nilapitan pa ni Javier si Ana sa kanyang higaan at umupo ng marahan sa tabi nito upang mas masilayan niya ang malaanghel na mukha ng dalaga ng mas maayos. Napangiti siya dahil tunay nga pala ang mga anghel sa katauhan ni Ana. Noon lang siya nakakita ng ganoong kagandang mukha na halos ay perpekto na. Espesyal na sa kanya si Ana at magsisinungaling siya sa sarili niya kung itatanggi pa niya ang kanyang nararamdaman. Habang lumilipas ang mga araw ay tuluyan na rin silang nakakapagpalagayan ng loob. Hanggang isang gabi may nangyari ang isang bagay na hindi dapat mangyari. Ana, hindi ko alam kung tama. Hindi ko alam kung dapat bang sabihin ko to sa'yo pero sa tingin ko ay iniibig na kita. Hindi ko alam sa sarili ko pero iyon lamang siguradong nararamdaman ko ngayon. Patawarin mo ako kung nararamdaman ko to pero hindi na nga pinatapos pa ni Ana ang pagtatapat na iyon ni Javier dahil parehas din naman sila ng nararamdaman. Kaagad niya nang hinalikan sa labi ang binata na ikinagulat naman ni Javier. Kasabay ng paglubog ng araw, ang mga damdamin nilang pilit na gustong kumawala. Hindi na nila napigilan pa ang kanilang mga sarili at pinagbigyan na ang matagal nang isinisigaw ng kanilang damdamin. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, Javier. Gusto rin kita. Gustong gusto. Ayoko nang itago pang nararamdaman ko. Alam kong mali. Alam kong tututol sina daddy at mommy pero mahal kita, Javier. Ngayon lang ako naging masaya ng ganito. Ngayon lang ako nakaramdam ng kalayaan. Ngayon lang ako humalakhak at nakakain ng may kasabay. Ngayon lang may nagsabing masarap ang luto ko. At ngayon lang may naniwala sa kakayahan ko. Javier, ikaw lang nagparamdam sa akin ng tunay na kaligayahan na matagal ko nang hinahanap-hanap. Mahal na mahal kita, Javier. At masaya ako na ganun din ang nararamdaman mo para sa akin. Sabay na tumulo ang kanilang mga luha at muli ay niyakap ni Javier si Ana at saka muli itong hinalikan sa kanyang labi na punong-puno ng emosyon at sensasyon. Punong-puno ng pagmamahal ang bawat halik na iyon sa lalim ng gabi at lilim ng buwan hanggang sa tuluyan nang naangkin ang buong sistema ng bawat isa. Kinaumagahan sa unang pagmulat ng mga mata ni Ana ay natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili na nakahiga sa matitipunong dibdib ni Javier na kanina pa rin palang gising. Good morning, kanina ka pa ba gising? Mahinang tanong ni Ana at saka umangat ng tingin kay Javier. Halos sabay lang tayo. Kamusta ang pakiramdam mo ngayon? Tanong ni Javier kay Ana habang hinahaplos ang buhok ng dalaga. Much better. I like me better when I'm with you. Sana hindi na ito matapos. Malambing naman na sagot ni Ana. Ngumiti na lang si Javier at saka muling hinalikan si Ana. Matapos noon ay inayos na nila ang sarili upang magtungo sa labas at gumawa ng almusal. Magkasabay silang lumabas ng kwarto at nang bababa na sila ng hagdan ay bumungad sa kanila sina Don Ben at Doña Lilian. Nanlaki naman ang mga mata ng dalawa. Parehas bumilis ang tibok ng puso at hindi malaman ang gagawin dahil sa ganong sitwasyon sila nakita ng mga ito. Nakasuot pa ng pantulog at maghahawak pa ang mga kamay. Mommy? Daddy? Mahinang sambit ni Ana. Mabilis naman nagtungo si Doña Lilian sa kinatatayuan ni Javier upang hablutin ang kamay ng anak nito at ilayo kay Javier. Come here! What have you done? Maring sabi ni Doña Lilian kay Ana sa mababang boses at saka pwersahan ng hinila ang braso ng dalaga. Walang hiya ka, Javier. Sinasabi ko na nga ba't hindi ka gagawa ng mabuti? Pinagkatiwalaan kita, pero nilapastangan at trenaydor mo pa rin ako. At talagang anak ko pang tinira mo. Wala kang modo. Hindi ko mapapalampas ang kawalang hiyaang mong to. Galit na sabi ni Don Ben kay Javier. Sa pagkakataong iyon ay nagsalita na rin si Javier. Nagmamahalan ho kami ni Ana. Wala ho akong masamang intensyon sa kanya. Kahit habang buhay ko siyang bantayan ay ayos lamang basta masiguro ko ang kanyang kaligtasan. Maniwala ho kayo.
Totoo ang intensyon ko para sa anak ninyo. Mahal ko ho si Ana. Pagtatapat naman ni Javier. Lakas loob niya na itong sinabi sa Don dahil kung itatago pa niya ay parang itinanggi na rin niya si Ana. At yon ang ayaw niyang mangyari. Ang masaktan ng damdamin ng babaeng kanyang pinakamamahal. Mahal? Naririnig mo bang sinasabi mo, Javier? Kung sino man ang nagtatangkang mahalin ang aking anak, ay dapat sigurado kang meron kang maipagmamalaki sa akin. May bilyones ka ba? O mansyon? O magarang kotse at matagumpay at kilalang negosyo? Meron ka ba ng mga yon? Dahil kung wala, ngayon pa lang ay sinasabi ko na sa iyong ihinto mo na ang kahibangan mo. Hindi ka nababagay sa aking anak. Pasigaw pa na sabi ni Don Ben kay Javier. Sumingit na rin sa usapan si Ana upang ipagtanggol si Javier. Dad, totoo ang sinasabi niya. I love him. At hindi niya ako pinilit o kung ano. Pareho namin ginusto dahil sa aming pagmamahalan. Kaya Dad, please accept us. Wala man siyang maraming pera. Magarang kotse, mansyon at matagumpay na negosyo. Pero Dad, he's a good man. Javier is a good man. Pagtatanggol pa ni Ana kay Javier. Traitors will never be good. Kaya ikaw, Ana, sasama ka na sa amin pabalik sa Maynila. At ikaw, Javier, mga tao ko nang bahala sa'yo. Let's go, Ana. Mariing sambit ni Don Ben at saka nagtungo na papalabas ng pinto. Kasama na rin nila si Ana na mariin namang hinahawakan ng kanilang bodyguard. Ana! Sigaw ni Javier. Javier! Dad, pakiusap po! Huling pakiusap pa ni Ana sa kanyang ama hanggang sa tuluyan na silang sumakay sa private plane. Naiwan naman doon sa isla si Javier at ang sangkaterbang bodyguards ni Don Ben. Noon pa lang pala may kutob na si Don Ben na may kakaiba ng nangyayari sa isla dahil hindi na nag-update si Javier. At ganoon din si Ana kaya nag-aalala na rin ang kanyang mga magulang. Napagdesisyon na ni na Don Ben at Doña Lilian na lumipad papuntang Cebu patungo sa kanilang private island upang isorpresa ang anak at malaman kung bakit ba madalang nang mag-update ang dalawa. At tama ngang hinala ni Don Ben na nakakapagpalagayan na ng loob sina Javier at Ana. Iniutos ni Don Ben sa kanyang mga tauhan na iligpit na si Javier dahil wala na itong silbi. Matapos ang pangyayaring yon ay wala nang naging balita pa si Ana sa kanyang minamahal na si Javier. Sa isip niya ay baka nga patay na ang binata kaya lalo itong nakaramdam ng lungkot at galit sa kanyang mga magulang. Ana, anak, kumain ka na. Dahil hindi naman nakalak ang pinto ng kwarto ni Ana ay pumasok na si Doña Lilian na may dalang mainit na sabaw. Ayokong kumain, wala akong gana. Matipid namang sagot ni Ana at saka muling humiga at tumalikod na sa ina. Ramdam ng ginang ang pagbabago sa anak simula nang mangyari yon. Ngunit wala na rin namang magagawa si Doña Lilian kapag nakapagdesisyon na si Ana na ipaglaban ang kanyang nobyong si Javier. Anak, galit ka pa ba? Muli namang tanong ng ginang kay Ana. Sa tanong na iyon ay wala pa rin nakuhang kasagutan si Doña Lilian mula sa kanyang anak na si Ana na ilang linggo na rin nagmumukmok sa kanila. Alam kong masama pa rin ang loob mo sa amin, anak. Pero gusto ko lang sabihin na Mommy and Daddy knows best. We know what's really best for you. At ang best ay ilayo ka sa Javier na yon at itigil ang kahibangan niya. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Pinagkatiwalaan namin siya pero trinador niya pa rin kami. Kaya sana naman anak maunawaan mong ginawa namin iyon ng iyong ama. Alam niya man ang kanyang ginagawa para lamang yan sa sarili mong kapakanan. Ani ni Doña Lilian. Ngunit tila bingilang si Ana na hindi nakakarinig. Nanatili siyang tahimik at nakapikit na tila wala nang pakialam sa mga sasabihin ng kanyang mga magulang. Kay Javier lang niya naramdaman ang kasiyahan at kaligayahan na kailanman ay hindi na iparamdam sa kanya ng kanyang mga magulang. May dalawang klase ng kaligayahan. Ang una ay ang naibibigay sa atin ng tao sa pamamagitan ng karangyaan at kayamanan. At ang pangalawa naman ay ang kaligayahan na naipapadama sa atin ng tao. At yon ay ang pagmamahal at kapayapaan. Nauunawaan naman ni Ana ang ginagawang pagprotekta sa kanya ng kanyang mga magulang. Ngunit sa pakiwari niya ay habang buhay na siyang ganito.
Habang buhay na siyang mamanipulahin ng kanyang mga magulang kahit pa tumanda na siya at iyon ang ayaw niyang mangyari. May sarili na siyang buhay at isip at iyon ang gusto niyang ipaliwanag sa mag-asawa. Ngunit kahit anumang gawin niya ay hindi pa rin siya pinapakinggan ng mga ito dahil walang saysay ang kanyang boses sa mansyon na iyon. Dahil wala pa rin sa wisyo ang anak ay minabuti na lamang ni Doña Lilian na iwanan na lang muna si Ana para makapag-isip-isip. Ni hindi na rin kasi siya kumakain o lumalabas ng kwarto. Labis-labis na rin ang pag-aalala niya sa kaligtasan ni Javier dahil kilala niya ang kanyang ama. Kapag sinabi nitong mawala sa alhandas niya, ay alam niya na ang ibig sabihin nito at hindi malayong hindi ito gawin ni Don Ben. Gusto niyang tumakas ngunit bantay sarado niyang mga bodyguards. At kung tatakas man siya, saan naman kaya niya hahanapin si Javier? Gulong-gulong ngayon ang utak ni Ana. Hindi niya malaman ang kanyang gagawin lalo pa nang bigla na lamang nagbago ang kanyang pakiramdam. Madalas na siyang magsuka at halos gabi-gabi na sa pag-iyak at mas nagiging emosyonal. Ana, may inimbitahan akong OB-GYN ngayon. I want to know what's happening to you. Ana si Doña Lilian at nasa tabi niyang tinutukoy niya ang OB-GYN. Get up. Utos ng ginang kay Ana. Marahang bumangon si Ana na pugtong-pugto na ang mga mata at nakatulala pa rin sa kawalan. Nagsimula na rin namang suriin ng doktor ang dalaga at in-advise nito na sumailalim sa mga tests dahil posible na ang nangyayari kay Ana ay ilang mga senyales ng pagbubuntis. Matapos nga ang ilang tests na iyon, ay doon na patunayang 3 linggo nang nagdadalang tao si Ana. Nang malaman naman ito ni Ana ay labis-labis ang kanyang galak. Wala pang kaalam-alam dito si Don Ben dahil sigurado silang kapag nalaman nito ang kanyang ama, ay pipilitin niya ang anak na ipalaglag ang bata. Mami, pakiusap. Huwag niyo pong sasabihin kay Daddy. Ito na lang po nasa tiyan ko ang meron ako. Huwag niyo na po siyang alisin sa akin. Baka hindi ko kayanin, Mami, kapag nangyari yun. Umiiyak na pakiusap ni Ana sa kanyang ina. Nakonsensya naman si Doña Lilian at nakaramdam ng habag para sa pinagdadaanan ng kanyang anak. Ina rin siya at masakit sa pakiramdam kapag nawalan ka ng anak. Kaya katulad ng hiling sa kanya ni Ana ay inilihim na lamang niya ito sa kanyang asawang si Don Ben. Samantala, ilang linggo na rin walang balita si Ana kay Javier. Ipinagtapat na sa kanya ng kanyang ina na pinaligpit na ito ng kanyang ama kaya huwag nang hanapin pa. Nang malaman naman niya ni Ana ay lalong gumuho ang kanyang mundo at labis na sinisi sa nangyari. Kinamuhian niya ang kanyang mga magulang dahil hindi niya matanggap ang ginawa ng mga ito sa kanilang dalawa ni Javier, na ang tanging ginawa lang naman ay ang mahalin ang isa't isa. Sa kabilang banday, mas lumalim ngayon ang awayan sa pagitan ng Villamins Corp at Harris Corp. Papunta na sana ang mag-asawang Don Ben at Doña Villamin sa isang event at binabaybay nila ang kahabaan ng daan patungo roon. Napadaan ang kanilang sasakyan sa isang madilim na eskinita nang may biglang tumigil na isang puting van at 2 kotseng itim sa harapan at likod nila. Ben, bakit? May problema ba? Nagaal lang tanong ni Doña Lilian. Nang bigla siyang mapatingin sa labas at doon nila nakitang bumaba ang mga lalaking nakamaskara na may kanya-kanyang hawak na matataas na kalibre ng baril at saka itinutok sa kanila ito. Doon ay kinabahan ng mag-asawa at sa isip nila, marahil ay mga tauhan yon ni Harris. Sino mga yan? Anong gagawin natin, Ben? Maluhalo ang tanong ng ginang sa kanyang asawa na kasalukuyan namang blanko ng isipan sa mga oras na yon. At maging siya ay hindi na rin alam kung paano makakatakas sa isang batalyon na iyon ng mga kaaway. Hanggang sa sinimulan na ng mga armadong lalaking yon na paputukan ng sasakyan ng dalawa. Sabay-sabay ang putukang yon. Talaga namang wala nang magiging buhay pa ang mag-asawa. Hindi pa nakontento. Lumapit pa ang isa sa mga armadong lalaki upang buksan ang pintuan ng kotse at saka muling binaril sa ulo ang mag-asawa na kasalukuyan ng walang buhay. Sa kabilang banday habang umiinom ng tubig si Ana, ay bigla na lamang nadulas ito sa kanyang kamay kaya ay nabasag ang baso. Bigla ring bumilis ang tibok ng kanyang puso na tila ba may masamang nangyari o nangyayari. Hindi siya mapalagay at labis na nababalisa. Hanggang sa biglang umakyat sa kanyang kwarto ang ilan sa kanilang mga bodyguard upang sabihin kay Ana ang nangyari sa kanyang mga magulang. Miss Ana!
Malakas na sabi ng isa sa mga bodyguard. Kaagad namang bumalikwas si Ana mula sa pagkakaupo at saka tumugod sa lalaki. Anong problema? Nag-aalalang tanong naman ni Ana. Wala na ring pinalampas pang oras ang lalaki at ibinalita na ito sa dalaga. Sina Don Ben at Doña Lilian po. Naambush po sila ngayon lamang. Sambit ng lalaki. Bumagsak naman ang balikat ni Ana at nagulantang sa ibinalitang iyon ng kanilang bodyguard. Tuluyan ang pumatak ang kanyang mga luha at ngayon ay hindi niya na talaga alam ang kanyang gagawin. Sigurado siya nang isusunod ng mga lalaking yon at nasa peligro na ang buhay nila ng kanyang anak. Dahil hanggat may nabubuhay sa angka ni Don Ben, ay hindi pa rin makukuha ni Harris ang kanilang kumpanya dahil posibleng i-turn over na ito sa anak at iyon ay si Ana. Kaya biglang nakaramdam ng matinding takot ang dalaga. Sa pagkasabing iyon ng bodyguard ay umalis na rin sila at naiwan na lamang doon si Ana. Anong gagawin ko? Kailangan ko mag-isip ng paraan. Pero paano? Saan ako magsisimula? Babalik ako sa isla. Pero panigurado matutuntun rin nila ako ron. Diyos ko, tulungan niyo po kami ng anak ko. Mahabag po kayo, Panginoon. Dasal ni Ana. Kinabukasan ay naisip niyang paalisin na rin ang kanilang mga kasambahay at ang iba pa nilang mga tauhan dahil bukod sa hindi niya na kayang pasahuran ng mga ito ay baka madamay din sila sa gusot na niiwan ng kanyang mga magulang kaya siya nagdurusa ngayon. Naunawaan naman ito ng kanyang mga tauhan at noong araw ding yon ay nag-impake na rin sila ng kanilang mga gamit at saka umalis. Napagdesisyonan na rin ni Ana na umalis at magpakalayo-layo at iwan na ang lahat ng ari-arian at kayamanan nila sa Maynila na nagdulot lamang sa kanila ng kapahamakan. Para sa kanya, mas mabuti pang mamuhay sa maliit na bahay na walang yaman, kesa naman sa mayaman ka nga, pero ito rin naman ang magdadala ng peligro sa buhay mo. Gamit ang natitirang pera ng kanyang mga magulang, nilisan niya ang Maynila at nagsimula muli ng panibagong buhay bilang Kara. Sinadya niyang ibahin ang kanyang pagkakakilanlan para hindi na siya matuntun pa ng mga tauhan ni Harris. Napadpad siya sa isang liblib na lugar sa isang probinsya. Para sa iba ay squatters area ng lugar na yon, ngunit wala nang pakialam si Ana. Basta ang mahalaga ay ligtas sila ng kanyang anak. Nangungupahan siya sa isang maliit na bahay na tamang-tama lang sa 2 katao. Ngayon ay mas kailangan ni Ana na tatagan ang kanyang sarili at mas maging matapang, lalo pat malapit na siyang manganak. Dapat malakas na siya at hindi na mahina. Kailangan niyang lumaban at ipagpatuloy ang buhay para sa kanyang magiging anak, na pinangalanan niyang Xavier, nakatunog ng pangalan ng kanyang minamahal at ama ng bata na si Javier. Matapos ang 8 taon, nandun pa rin sa lugar na iyon si Ana, kasama ang kanyang anak na si Xavier. Hindi na rin sila ginambala pa ng mga tauhan ni Harris dahil balita niya ay nakuha na ng mga ito ang matagal nang gustong gawin sa kanila. At iyon ay ang kumpanyang itinaguyod ng kanyang mga magulang na nauwi lamang sa wala. Hinayaan na lamang ito ni Ana at hindi na lumaban pa. Dahil kung aapila pa siya, ay hindi na talaga titigil ang alitan at baka ito pang magdala sa kanila sa kapahamakan. Kaya pinaubaya na lamang ito ni Ana at namuhay na lamang ng simple doon sa may squatters area. Nay, nakaluto na po ba kayo ng turon? Ilalako ko na po habang maaga pa. At tamang-tama maganda pa pong panahon, sabi ni Xavier sa kanyang ina. Kamukhang kamukha ni Xavier ang kanyang amang si Javier at talagang hindi maitatangging mag-ama nga ang dalawa. Lumaki ang bata na marunong makontento at ito na rin ang tumutulong sa kanyang ina. Si Ana ang nagluluto ng mga kakanin at iba pang merienda pagkatapos ang anak naman niya ang naglalako. Noon ay nakakasama pa niya ang kanyang ina sa paglalako, ngunit kamakailan lamang ay napapadalas ng masamang ubo ni Ana at panghihina ng katawan. Kaya nagpresenta na lamang ang anak na siya na lamang ang lalabas at paiwanan na lamang sa loob ng bahay ang kanyang ina. Napagtanto rin ni Ana at nagpapasalamat siya sa kanyang yaya Melia na tinuruan nito ang dalaga sa pagluluto. At tunay nga na ito ang sumalba ng buhay nila ng kanyang anak. Nasabi na lang niya sa kanyang sarili na mabuti na lamang at may alam siyang gawin sa buhay. Mabuti na lamang at nakinig siya kay Yaya Melia. Oo anak, nakaluto na ako. Iilang piraso lang to para mabilis mong maubos at makauwi ka kaagad. Wika naman ni Ana sabay ubo. Huwag niyo na po akong alalahanin, nanay.
Kahit naman po marami yan, mabilis pa rin po ako mapapaubos yan dahil kakaibang sarap ng ating turod. Tapos, mura pa. Pagmamalaki naman ng bata. Ngumiti naman si Ana at sandaling umupo sa may monoblock na naroon. Ako, ikaw talaga. Halika nga kay nanay. Wika pa ni Ana at kaagad namang lumapit si Xavier. Anak, Xavier, pagpasensyahan mo na si nanay kung pati pag-aaral sa eskwelahan ay hindi ko maibigay sa'yo, ha? Kita mo naman ang sitwasyon ng buhay natin. Isang kahig, isang tuka. Pero pinagpapasalamat ko pa rin yun kasi magkasama tayo. Yun ang mahalaga sa buhay, anak. Walang silbi ang kayamanan at karangyaan kung naisasakripisyo na nito ang oras at kalayaan mo. Ang mahalaga, anak, ay magkasama tayo. Sabay tayong kumain, naaalagaan kita ng maayos, nakakantahan pa kita bago ka matulog. Dahil alam mo, anak, yan ang mga bagay na kailanman ay hindi ko naranasan. Kaya ngayon, sisiguraduhin ko na hindi tayo magkakahiwalay. Naaalagaan kita habang buhay. Kahit mahirap ang kalagayan natin, gagawin ko pa rin ang lahat para makaraos tayo sa araw-araw. Dahil anak, ikaw ang kayamanan ni nanay. Ikaw ang buhay ko. Tuluyan ang lumuha si Ana at saka niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Nanay, kahit mahirap po tayo, ikaw pa rin po ang gusto kong nanay dahil mahal na mahal mo ako. Kaya nanay, huwag ka pong umiyak. Huwag na po kayong malungkot dahil pag matanda na kayo, ako naman po mag-aalaga sa inyo. Aalagaan ko po kayo, nanay. Sabit naman ng bata. Hindi naman akalain ni Ana na sa edad na 8 ay ganoon ang kalawak mag-isip ang kanyang anak. Kaya lalong nagalak ang puso niya dahil sobrang maunawain ng bata at mapagmahal. Kaya tama lang ang kanyang naging desisyon na lumayo na sa dati niyang buhay. Hindi para pahirapan ng sarili at buhay nilang mag-ina, kundi para malaman ni Xavier ang tunay na takbo ng buhay. Para matutunan niya ang mga aral at matutunang paghirapan ng bawat sentimo na hindi itinuro sa kanya ng kanyang mga magulang. Kaya para sa kanya ay biyaya talaga si Xavier sa kanyang buhay. Hindi lamang niya maiwasan na minsan ay makaramdam ng lungkot dahil kung nabubuhay lang sana si Javier ay labis itong matutuwa dahil nagkaanak sila ng isang mabuting bata. Sa katunayan nga ay nakikita niya ang katauhan ni Javier sa kanilang anak na si Xavier dahil ganito ito kung mag-isip. Ngunit kailangan niya rin tanggapin na hanggang alaala na nga lang talaga dahil kahit anong gawin niya ay hindi na babalik si Javier. Sa paglipas ng mga araw ay mas lumala pa ang nararamdamang sakit ni Ana. Lumalamig na rin ang simoy ng hangin dahil malapit na ang Pasko at isa ito sa pinaka hindi makakalimutang panahon ni Ana. Sa tuwing sasapit ang ganitong panahon, ay lagi niyang inaalala ang pagkakataon na magkasama pa sila ni Javier sa may tabing dagat at kinakantahan siya ng ginawa nitong kanta na siya namang itinuro niya sa kanyang anak na si Xavier. Hindi na rin makapagluto si Ana dahil kaunting pagtayo lamang niya ay nahihirapan na siyang huminga, kaya gumawa na ng paraan ng kanyang anak. Hapon na yon at malapit nang magdilim nang magpaalam si Xavier. Nanay, lalabas lang po ako saglit. Babalik po ako kaagad. Paalam ng bata sa kanyang ina. Umubo muna si Ana bago sumagot. Babalik ka kaagad, Xavier. Madilim na sa labas, ha? Nangihina niya pang sabi. Opo, nanay. At tuluyan na lumabas ang bata. Naglibot si Xavier sa kanilang lugar at naghanap ng alambre at ilang kitse. Gagawa siya ng pangkalansing na ginagamit ng ibang bata sa pangangaroling. Nang makumpleto na ni Xavier ang mga kakailanganin, ay sinimulan niya na itong gawin at pagkagawa ay sinimulan niya ng mga aroling sa mga bahay-bahay na kanyang madaraanan. Samantala, sa lugar na iyon naman ay may mga malalaki na ring gusali na pagmamay-ari na rin ng mga mayayamang negosyante sa kanilang lugar. Boss, pasensya na po, bigla akong naglukong sasakyan eh. Andito pa ho kami malapit sa paggawaan. Wika naman ang driver ni Javier. Isang bilyonaryo na nagmamay-ari ng cyber security agency. Kasalukuyan nagmamadali si Javier ng mga oras na yon dahil sa kanyang urgent meeting with an investor. Sakto namang nasiraan ang sasakyan ng kanyang driver kaya yung isa na lamang ang kinontak nito. Okay, sige, ayusin niyo kaagad yan. Si Pablo na lamang ang tatawagan ko.
Sagot ni Javier at saka kinontak si Pablo, ang isa pa niyang driver. Habang naghihintay ay isang batang lalaki naman ang akmang lalapit kay Javier, ngunit hinarangan naman kaagad ito ng kanyang bodyguard. Hindi naman nagpapigil ang bata, tsaka sinimula ng pakalansingin ang hawak na instrumentong gawa sa alambreng binilog at mga kitseng pinalapad. At saka nagumpisa ng kumanta. Malamig ang simoy ng hangin, kay saya ng bawat damdamin. Ang tibok ng puso sa dibdib, para bakulog ng langit. Sa pag-awit na iyon ng bata, papaalisin na sana siya ng bodyguard ni Javier, ngunit pinigilan ito ng lalaki. Namilog ang kanyang mga mata at nagsalubong ang dalawang kilay nang marinig ang kinanta ng batang lalaki. Iyon kasi ang kantang kinanta noon ni Javier sa kanyang dating kasintahang si Ana, at siya mismo ang gumawa ng kantang yon. Malalim niyang tinitigan ng batang yon na nakatitig din sa kanya. Nakaramdam siya ng kung ano sa kanyang puso na tila pakiramdam niya ay may koneksyon sa kanya ang bata. Okay lang, hayaan mo lang siya. Pagpigil naman ni Javier sa kanyang bodyguard. Marahan niyang nilapitan ang batang lalaki na tila nasa edad 7 o 8 taong gulang at saka lumuhod upang mapantayan ito. Boy, paano mo nalaman ang kantang yon? Nagtatakang tanong ni Javier sa batang lalaki. Bago sumagot ang bata ay muli niyang tinitigan sa mga mata si Javier. Itinuro po sa akin ng aking nanay. Matipid na sagot naman ng bata na sisinghot-singhot pa. Mas lalo namang nakaramdam ng pagdududa si Javier, kaya para makasiguro ay hiniling niya sa bata na maihatid pa uwi sa kanila. Ano nga palang pangalan mo? Muling tanong ni Javier sa bata. Ako po si Xavier. Tugon naman ng bata. Halos magkatunog lamang ang pangalan nila, kaya mas lalong napaisip si Javier. Xavier, maari bang ihatid na lamang kita pa uwi sa inyo? Madilim na rin at delikado na sa daan. Isa pa'y mukhang sinisipon ka. Huwag ka mag-alala. Bibigyan kita ng pamasko para hindi mo na lilibutin ang buong lugar para mangaroling. Saad pa ni Javier. Noong una ay ayaw pang pumayag ng bata dahil baka makapagalitan daw siya ng kanyang nanay. Hindi rin kasi alam ng kanyang ina na lumabas itong mag-isa upang mangaroling. Pero kalaunan, nang marinig yung bibigyan na lamang siya ng pamasko ni Javier ay pumayag na siya. Sige po, pumapayag na po ako, sagot ng bata. Sakto namang dating ng sasakyan ni Javier kaya sumakay na sila rito. Bago ihatid pa uwi ay binilhan pa ni Javier ang bata ng mga pagkain at binigyan ng pera, katulad ng ipinangako niya rito. Tuwang-tuwa naman ang bata at hindi na nakahintay pa, kaya binuklat ng eco bag na ibinigay ni Javier at punong-puno ito ng mga pagkain. Ilang minuto rin yun nang matuntunan nila ang tinirahan ng batang lalaki. Sir, dyan na lang po sa gilid, sabi ng bata. Marahan namang ipinark ng driver ni Javier ang sasakyan sa may bakanteng lote. Hindi naman kasi nito mapapasok sa loob dahil sa dulo pa ng iskinita ang bahay ni na Xavier. Nang makababa na sila ng sasakyan ay excited nang naglakad si Xavier patungo sa kanilang bahay kung nasaan ang kanyang ina. Habang si Javier naman ay nakasunod sa bata at abot-abot na ang kaba dahil malakas ang kutob niya na may koneksyon talaga siya sa bata, kaya interesado siyang makita ang ina nito. Ilang sandali pa ay narating na nila ang isang maliit na bahay na pawang 2 o 3 tao lamang ang maaaring tumira dahil sa sobrang liit lamang nito. Sir, dito po ang bahay namin, magiliw na sabi ni Xavier kay Javier. Nay, may bisita po tayo. Malakas ang sigaw ng bata sa kanyang ina. Kasalukuyan namang nakahiga si Ana sa isang manipis na kutsyon na tila hinang-hina pa. Panay rin ang kanyang ubo at doble na ang pagbaba ng kanyang timbang. Hindi naman makapagpatingin sa doktor dahil sa kakapusan sa pinansyal, kaya nga mga halamang gamot na lamang ang kanyang iniinom. Xavier, ikaw na ba yan? Saan ka na naman ba nang galing? Nangihinang sambit ni Ana. Dyan lang po sa may labas, Nay. May bisita po tayo, sir. Pasok ka po. Pasensya na po at maliit lang ang bahay namin, ha. Nay, binila niya ako ng maraming pagkain. Dire-diretsong sabi ni Xavier sa kanyang ina. Hindi naman ito maunawaan ng ginang dahil sa sobrang samanga ng kanyang pakiramdam. Habang si Xavier naman ay nilakasan ng kanyang loob at kusa ng tinuhong kinaroroonan ni Ana na hinang-hinang nakahiga sa may manipis na kutsyon sa kanilang maliit na kwarto. Maya-maya pa ay hindi na maigalaw pa ni Javier ang kanyang katawan sa kanyang kinatatayuan sa kanyang nakita. Si Ana.
ang dati niyang nobya. Siya ang ina ng batang si Xavier at malaking posibilidad na siya ang ama ng bata. Nang iniangat ni Ana ang kanyang tingin sa lalaki ay doon na nagsimulang kumislap ang kanyang mga mata dahil sa mga luhang unti-unti nang nabuo. Malaki man ang pinagbago ni Javier sa pisikal ay hindi pa rin maaaring magkamali ang puso. Alam at ramdam niyang si Javier ang nasa kanyang harapan ngayon. Javier? Banggit ni Ana at saka tuluyan ng tumulo ang kanyang mga luha. Ilang segundo ring natigilan si Javier dahil talagang malaki ng pinagbago ngayon ni Ana. Sobrang laki ng pinayat nito at talagang bumagsak ang katawan. Maging si Ana ay hindi makapaniwala na buhay pala si Javier at muli pa silang magkikita. Wala nang pinalampas pang segundo si Javier at nilapitan niya na si Ana at saka niyakap na ito ng mahigpit. Ana, anong nangyari sa'yo? Ang tagal kitang hinanap. Mahinang sabi ni Javier habang nakayakap ng mahigpit sa kanyang babaeng pinakamamahal. Sinadya kong baguhin ang aking pagkakakilanlan, Javier. Nasa peligro ang buhay namin ng anak natin. Natigilan naman si Ana at saka napatingin kay Xavier na kasalukuyang pinapanood sila. Anak natin siya? Seryosong tanong ni Javier kay Ana. Oo, Javier. Siya si Xavier. Anak mo siya. Nangislap na rin ang mga mata ni Javier dahil sa mga luhang unti-unti na rin namumuo rito. Anak, halika. Akong tatay mo. Kaya palang gaan-gaan ang loob ko sa'yo. At tuluyan ang lumuha si Javier. Noong una ay ayaw pang lumapit ni Xavier dahil hindi pa niya naiintindihan ang nangyayari, hanggang sa kalaunan ay niyakap na rin niya ang kanyang ama. Nang magkadikit ang kanilang mga katawan ay tila naibsan na rin ang matinding pangungulila ni Javier. Halos magkasabay ng tibok ng puso nila ng kanyang anak. Pinaulanan pa niya ito ng halik sa pisngi at muli nitong tinitigan ang mukha ng bata. Kamukhang kamukha kita, anak. Manang-mana ka kay tatay. Parehas tayong gwapo. Biro pa ni Javier na may mga luha pa rin sa kanyang mga mata. Tatay? Tatay ko? At doon ay binigkas na rin ni Xavier ang mga katagang matagal niya nang gusto sanang sabihin bukod sa salitang nanay. Hindi na rin umalis ang bata sa kanlungan ni Javier. Ana, sumama na kayo sa akin. Ipapasuri na rin kita sa doktor para masigurado ang kalusugan, pati na rin itong anak ko. Sabi ni Javier. Hindi na rin tumanggi si Ana dahil wala rin naman dahilan para hindi pa niya ito tanggapin. Sa katunayan nga, ito ay ang gabi-gabi niyang dinadasal at hinihiling na sana nga ay ligtas pa at buhay pa rin si Javier para buo na rin ang kanyang pamilya at may kilalanin pa rin ama si Xavier. Matapos noon ay isinama na nga ni Javier ang kanyang mag-ina sa sasakyan patungo sa kanyang mansyon. Pagkarating nila roon ay pinaasikaso na kaagad ni Javier ang pagpapalinis ng katawan ni Xavier sa kanyang mga kasambahay at nagpahanda rin ng masasarap na pagkain. Habang si Javier na rin ang nag-asikaso kay Ana. Matapos makapaglinis ng katawan si Ana ay bumungad kaagad sa labas ng CR si Xavier. Malawak ang master's bedroom na iyon na talagang hindi pa rin siya nananawa na titigan ng babae. Kahit pa malaki pa ang pinagbago nito sa kanyang pisikal na pangangatawan. Naka-bathrobe lamang nun si Ana at saka umupo na sa may vanity mirror. Pumwesto naman sa kanyang likod si Javier at hinayaan lang siya na magsuklay ng buhok ni Ana. Ang tagal kong hinintay to, Javier. Paano ka nga pala nakaligtas? Usisa ni Ana habang abala naman si Javier sa pagsusuklay ng kanyang buhok. I'm a professional security escort, remember? Kaya kong sarili ko. At noong mga panahong yon ay ikaw lamang iniisip ko kaysa sa sarili kong kaligtasan. Sagot naman ni Javier habang nakatingin sa salamin. Sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sinamahan ka niya. Sabi naman ni Ana. Ilang buwan din noon ay naambush siya sina Daddy. Dugtong ni Ana. Oo, nabalitaan ko yon. Kaya binalikan kita nun sa mansyon niyo pero pagdating ko ay wala na kayo ron. Wala ka na. Hindi ko naman alam kung saan ka hahanapin. Ilang taon din noon at wala akong pagkakitaan sa'yo kaya tinuloy ko na lamang ang aking sinimulan at ngayon ay nagtagumpay na nga ako. At ako nang may-ari ng isa sa pinakamalaking cybersecurity company sa bansa. Pero ni minsan na hindi ka nawaglit sa isip ko. Patuloy pa rin akong umaasa na muli kita makikita.
At ngayon nga'y dininig na ng Panginoon ang matagal kong dinarasal. Magkasama na ulit tayo. Punong-puno namang emosyon na sabi ni Javier kay Ana. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay muling umubo si Ana at nahilo. Ana, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Javier. Kumuha na muna siya ng damit na susuotin ni Ana. Tsaka siya nang nagsuot sa babae. Tinulungan niya ng mahiga si Ana sa kama. Matagal mo na bang nararamdaman yan, Ana? Nag-aalalang tanong ni Javier at saka umupo sa may kama katabi nito. Oo, pero wala naman akong panahon makapagpa-doktor dahil wala din kaming pera. Lalo namang nakaramdam ng awa si Javier kay Ana. Bukas na bukas magpapatingin tayo sa doktor para malaman natin kung ano talaga yung kondisyon mo. Sabi pa ni Javier. Salamat, Javier. Habang nag-uusap naman ang dalawa ay bigla namang pumasok sa loob si Xavier. Tatay, nanay, mabango na po ako. Magiliw na sabi ng bata sa kanyang mga magulang. Napangiti naman ang dalawa at napalitan agad ng saya ang pag-aalalang nararamdaman nila kani-kanina lang dahil kay Xavier. Sige nga, kung mabango ka na, paamoy nga ng kilikili. Sambit pa ni Javier. Napatawa naman si Xavier ngunit pinagbigyan na rin ang hiling ng kanyang ama. Eto po. Itinaas na ni Xavier ang kanyang kilikili at saka pinaamoy na sa kanyang ama. Aba, ang bango nga anak. Pahalik nga si tatay. Pangiting wika ni Javier. At kaagad namang sumunod ang bata. Maya-maya pa ay nagaya na rin ang bata na kumain. Tara na po kumain. Naghahanda na po sila sa baba. Sabi ni Xavier. Bakit? Gutom ka na ba? Tanong naman ni Javier. Sasagot pa sana si Xavier nang biglang nauna ng tumugon ang kanyang tiyan na kasalukuyan ng kumukulo. Oops! Tugon ng bata at saka sabay na nagtawanan ng mag-asawa. Ikaw talaga. O siya, sige na, tara na. Dadamihan mo ang kain mo, ha? Para sa'yo lahat ng yon. Bumaling naman ang tingin ni Javier kay Ana na kasalukuyan na kahiga. Ikaw, Ana, kaya mo bang bumangon o dadalhin na lang kita ng pagkain dito? Malumanay naman na tanong ni Javier. Huwag mo akong alalahanin, Javier. Matagal kayo naggawalay ng anak natin kaya magbonding muna kayo. Ayos lang ako rito. Sagot naman ni Ana bago lumabas si Javier ay hinalikan pa niya ang babae sa noon nito. I love you, Ana. At muling binagit ni Javier ang mga katigang yan. Bahagya namang umiti si Ana at saka sumagot. I love you too, Javier. At tuluyan na rin lumabas ang mag-ama upang magtungo sa may dining area. Kinaumagahan, katulad ng ipinangako ni Javier kay Ana, ay isinama niya ito sa isang clinic upang ipatingin ang kondisyon ng babae. Matapos ang ilang tests at pagsusuri ay doon na pag-alamang may sakit na palang leukemia si Ana. Nang marinig iyon ni Ana ay tila muling gumuho ang kanyang mundo. Hindi niya matanggap. Alam niyang delikado ang sakit na ito at talagang mabibilang lamang sa kamay ang nakakaligtas dito. Ang suhestyon ng doktor ay dumaan ito sa chemotherapy. Napansin na rin ni Ana ang unti-unting paglagas ng kanyang buhok at naninilaw na ang kanyang mga balat. Pagka-uwi nila ay tila blanco lamang ang mukha ni Ana. Hindi pa rin nagsisink in sa kanya ang mga nangyayari. Sobrang bata pa ni Xavier kung iiwan niya ito ng maaga. Nawalan kaagad siya ng pag-asa ngunit nariyan si Javier na handa siyang damayan, alagaan at palakasin ang loob. Javier, bakit ako pa? Bakit ako pa? Ang bata-bata pa ni Xavier. Ayoko pa, Javier. Hindi pa ako handa. Umiyak na sabi ni Ana kay Javier. Ano bang iniisip mo? Hindi ka mawawala. Gagawin kong lahat para gumaling ka. Mariing sabi naman ni Javier. Oo, Javier. Kaya mong gawin yan. Pero paano kapag ang Diyos nang humusga? Paano kung siya na palang may gusto nito? Paano kung ito na palang plano niya sa akin? Na hinayaan niyang muli ka naming matagpuan dahil may sasalunod na kay Xavier. Dahil ito na pala talagang kapalaran ko. Ang mawala na sa mundong ito. Javier, natatakot ako. Ayoko kayong iwan. Ayoko, Javier. Hindi ko makakaya. Umiyak na sabi ni Ana. Ikalma mo ang isip mo, Ana. Huwag mong pangungunahan ang kapalaran. Ibinigay niya sa'yo
O sa atin ang pagsubok na yan dahil alam niyang malalagpasan natin to. Huwag ka na mag-alala at huwag mo nang pangunahan ng mga mangyayari dahil gagaling ka. Hindi ka aalis. Hindi mo kami iiwan. Gagawin natin ang lahat ng sinabi ng doktor para makatulong sa'yo. Mahal na mahal kita. Niyakap ni Javier ng mahigpit si Ana. Kahit masakit din para sa kanya. Kahit mahirap din para sa kanya pero kailangan niyang magpakatatag ngayon para kay Ana. Dapat siyang magmatapang ngayon. Dapat hindi siya makitaan ng babae ng panghihina ng loob. Katulad ng pinirmahan niyang kontrata noong na-hire siya bilang security escort ni Ana, ay poprotektahan niya ang babae ng buong puso at buong buhay. Na mga sumunod na araw ay nagsimula na ring sumailalim sa chemotherapy si Ana. Unti-unti na ring nalalagas ang kanyang buhok, kaya naisipan ni Javier na siya na lamang ang mag-shave ng buhok ng kasintahan. Nang tuluyan ng makalbo si Ana ay huminga siya ng malalim at saka tumingin sa salamin. Tinatrabaho niya at pinipilit na tanggapin ang kanyang kapalaran. Nalalaban siya hanggang sa huli para sa mag-ama niya. Maya-maya pa ay nagmulat ng mata si Ana sa ginawa ni Javier. Nag-shave na rin siya ng kanyang buhok para magkaparehas ng sala ni Ana, para hindi bumaba ang self-esteem ng kanyang nobya. Muling naluha si Ana at saka niyakap naman siya ni Javier sa kanyang likuran. Ang ganda mo pa rin. At ako, ang gwapo ko pa rin. Malalampasan din natin to, Ana. Walang iwanan. Pabirong sabi ni Javier kay Ana para hindi ito malungkot. Nagtuloy-tuloy ang chemotherapy ni Ana. Ilang buwan din ang tinagal noon hanggang sa umabot na ng 1 taon. Nang muling bumalik si Javier at Ana sa klinik upang muling itest si Ana, ay laking gulat ng doktor at ikinatuwa nitong ibinalita sa dalawa na bumubuti ng kalagayan ni Ana. Maging ang doktor ay hindi rin makapaniwala. Pinatigil na rin si Ana sa kanyang chemotherapy at unti-unti nang bumabalik ang dati niyang sigla, hanggang sa tuluyan na nga siyang gumaling. Tila isang himala na nga ang nangyari. Maraming hindi naniniwala sa himala dahil hindi naman ito umaakma sa iba. Pero sa kaso ni Javier at Ana, naging totoo ang himala sa pamamagitan ng kanilang wagas na pag-ibig. Sobrang dami ng pagsubok ang nagdaan sa kanilang buhay, pero nalampasan pa rin nila ito na magkasama. Walang bumitaw, walang sumuko. Kaya ngayon, napagdesisyonan na ni Javier na pakasalan na si Ana para buo na talaga sila bilang isang buong pamilya. At tuluyan na ring umayos ang kalagayan ni Ana na ngayon ay nagdadalang tao ng muli para sa kanilang pangalawang supling. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Boss, pasensya na po. Bigla akong naglokong sasakyan.